Meron ako isang political figure na nami-miss dito sa entire bruhaha na ito. I don't know kung nami-miss mo rin siya, Senator Edu, no? Si Gloria Macapagal-Arroyo. Medyo tahimik. Sino? Si Gloria Macapagal-Arroyo. Mas delikado yung pagtahimik. Yun nga eh. Is she a factor dito sa mangyayari? Huwag mong kalimutan. Yan eh, di ba? Huwag mong kalimutan, nung nakaraang last year, nung botohan para sa speaker, siya pa mismo ang nag-endorse kay Speaker Martin Romualdez. Yung nagtanggal sa kanya as senior deputy speaker. Yung para bang hindi niya ininda, no? At yung umagaw sa kanyang leadership sa Lakas NUCD. Yeah. No, mas kabahan ka ron. Oo. Ngayon, dapat bang kabahan si BBM dito kay GMA? Well, kung magkakaroon ng impeachment laban sa presidente, I'm sure na sa likod niyan si Gloria Macapagal-Arroyo. Bakit naman? Lalong-lalo na, mukhang yung mga sinasabi ni Egay Erice na kumausap sa kanya ay, hindi ko na babanggitin ang mga pangalan, ay mga identified kay Gloria Macapagal-Arroyo. Ang isa ko kasing... Lagay mo na lang sa Egay kung sino. Yung mga tinanong ko ba siya? Sino yung mga lumapit sa akin? Tinanong ko na, ayaw sabihin eh. Usual suspects eh. Sabi ko, para Bubulong ko na lang sa'yo. Bubulong ko na lang. may initial ba dyan? May initial? Ha? M. No? M. Meron bang O? Meron. Meron bang F? Meron. Meron bang R? Meron. Meron bang E? Meron din. Meron bang... Ini-spell ko na eh. Actually, hirap na hirap akong hulaan kahapon. Hindi ko na lang pinurso kasi para sabi ko, nasa utak ko na naman eh. Bakit ko pa pipigain? Meron bang... Depende kung full name o nickname. Hindi naman pwedeng kumilos yun nang walang bendisyon nung kanyang patron at saka mentor, di ba? Meron bang K? Ha? Meron bang K? Meron! Namumuro! Bingo! Bibingo na ba ako? Bingo! Ang hirap naman ito. Hindi ko si Alan, di mahulaan yan. Ganun ba? So, tama. So, ang kumausap kay Egay Erice, si Manny Mogato. Tama. Grabe talaga yan si Manny Mogato, no? Grabe talaga. Grabe. Ang hirap hulaan. Kaya, very crucial dahil hindi lang sa usapin ng bakbakan ng Duterte at saka ng Marcos, no? Sa usapin din ng meron bang aangat na third pole? Dahil sa gitna ng existential battle nitong dalawang dynasty na ito, sa gitna nitong unprecedented corruption scandal, ay nandito rin yung unprecedented na lumalawak na anti-corruption movement. Diba? Anti-impunity movement, anti-dynasty movement. So, naghahanap yan ng leader. No? At dahil nga sa naibang katangian nitong krisis na ito, hindi siya makakapaghintay sa 2027 or 2028. No? Itong movement na ito, lalo na kung ito ay lalawak, we'll have to choose a leader now, 2026. At kung wala na neither Marcos nor Duterte na leader na pupuno yan, maghahanap yan. At kung hindi pupunuan yan nung mga dati ng mga leader na anti-Duterte at saka anti-Marcos, baka makahanap yan ng isang dark horse or black swan na wala sa horizon. Dahil ang tingin kasi ng iba, business as usual. Hintayin natin yung 2027 dahil kung maaga tayo masyado magpapakilala o lalantad, ay baka madurog tayo. Or baka kapusin tayo going dun sa home stretch. Assuming, ang presumption kasi nila, normal yung sitwasyon. Hindi normal yung sitwasyon eh. Yeah. Diba? Pati yung Black Nazarene ng mga deboto,
sumisigaw ng, kulong na yan, mga kurakot. Di ba? So, ganun pa rin ba yung pagtingin nila na ito ay katulad lang ng kahit anong moment papunta sa isang presidential election? Medyo baka namamali. Baka namamali. Sen, tumbukin mo na. I notice. Ito talagang sila Cielo Magno. No? Paulit-ulit na natin pinag-uusapan ito eh. Ilang beses mo na binabanggit yan sa Nedo. Tumbukin nyo na po. Sino ba ang may pagkukulang pagdating dito sa kawalan ng viable option na dapat tumitindig na ngayon this early? Actually, hindi na nga siya early eh. It's running late. Yes. Well, ang malinaw naman na anti-Marcos, anti-Duterte, at malinaw naman na historically nagdadala ng bandera ng anti-corruption, anti-impunity, no? Ay, if not anti-dynasty, ay yung Pinklawan leaders. So, for now, parang hindi sila nagle-level up, hindi sila nag-i-scale up. Ang pagkaunawa ko ay dahil nga during normal times ay hihintayin mo yung bandang huling taon bago yung eleksyon para ikaw ay magpakilala. Tsaka para hindi ka matarget. Oo, dahil para hindi ka matarget. Pero at the same time, iba naman yung mga nakaraang panahon. Ngayon, merong malawak at lumalakas at sumisigaw at galit na anti-corruption movement na naghihintay ng leader. Yan yung magagwardiya sa'yo kahit maaga ka magpakilala. Yan yung magsusustain sa'yo going into 2028. Dahil nga, halos lahat yan volunteers eh. Hindi yan bayaran. Hindi yan mga paid trolls. Sen, tumbukin mo na, Senator. Kaya sana, wag nilang i-underestimate. Hindi, no? Sen, sino sa tingin nyo yung dapat nag-step up, nagle-level up? At least one of those leaders. No? Sino? Siyempre, yung kinikilala pa rin dyan, si Lenny. Nakakapanalo lang as mayor. Tapos, andyan naman si Senator Bam na nag-number 1 last election, midterm election. Si Kiko Pangilinan na nag-number 5. No? Coming from the Liberal Party, si Bam galing doon sa bagong partido na binuo nila. No? Si Lenny ay independent. Tapos si Risa sa Akbayan. No? So, one of them, at the very least, should scale up as the leader of this anti-corruption movement. No? Okay. Well, kakasimula pa lang naman ng taon. No? Sana going into EDSA anniversary sa 22nd to 25th, ay one of them ay tumayo na. Iniisip ko rin kasi rito, basically meron sila kanya-kanyang pag-angat eh. Pero yung sinasabi nyo, walang nag-emerge pa eh, na talagang leader of the leaders, di ba? From the legit opposition. Kasi in fairness, for instance, si Congresswoman Leila de Lima, talaga napakaingay at napakalino ng advokasya. Si Senator Risa, very, very consistent. Di ba? Ang tahimik, of course, si former Vice President Leni Robredo dahil nakatutok sa Naga. Parang may post ka. Hindi, ina-assess ko yung iba sa opposition eh. Parang pregnant with meaning yung post mo. Hindi. Ang iniisip ko kasi, kunwari, sa Senator Bam, meron siyang pag-ingay dun sa sarili niyang mga advokasya. Senator Kiko, ganun din. So, ang kulang dito yung talaga nag-i-emerge. Kumbaga yung umaangat from the rest. Hindi ba? Yun ang wala. Yun. Pero pa naman, dahil 2022 to 2025 ng February, yung EDSA celebration. Sana meron lang tumayo ron. Sino ba sa tingin niyo, Senator, yung dapat umangat? Ayoko maging presumptuous. Dapat yan, isettle nila among themselves. Wala pala to eh. Dami-daming kuda nung tinatanong na yun. Correct. Hanggang kuda lang ako eh. No? Parang pala ako, naghahamon lang. No? Naghahamon lang. Pero yung pipili, hindi ako. Hindi kasi kung di ba, objectively, kung titingnan nyo sino yung mga pinakamaingay dyan, di ba? Actually, pinakamaingay dyan, arguably, walang posisyon eh. Wala mo, Senator. Si Cielo Magno. Di ba? Merong letter C, merong letter M. Yun ang pinakamaingay eh. Heidi Mendoza. Di ba? Ano mga Ronald Llamas.
Mga walang Ingay nun. posisyon, no? Pakaingay nun. Talagang maingay, heckler yun. Walang kumpay sa ingay yun. So, meron mga kwad ngayon, may mga iba rin na pumaporma, no? Siguro isang tulpo yung magi-scale up, no? Si ano yan? Si Hindi, mukha sa Erwin. baka hindi si Rafi, no? Oo nga, mukha Tapos sa Erwin. sa gobyerno, may 2, 3 na nag-scale up, no? Yung isa hindi pa nagpapakilala, yung isa ay nag-open up na, no? Yung secretary ng DILG. Tapos meron ding hindi ko alam kung gobyerno siya or independent, si General Torre, di ba? So may mga ganun naman, hindi naman zero. Pero in 2026, tingin ko malalaman kung sino talaga. Dahil lagi natin sinasabi, isa lang ang pwedeng lumaban. Kung lumampas ng isa, baka panalo na si Sara. No? Dapat one-on-one ang labanan. Pero hindi necessarily kinakailangan magkaroon ng koalisyon. What would it take to come up with that single candidate? Well, nandun naman yung objective scenario Dahil alam naman ng lahat, no? As in lahat, na kung lalampas sa isa ang kandidato labang kay Sara, olat sila lahat. Kaya may ganun namang klase. Ngayon ay paano ba yung proseso? Siyempre, isang batayan dyan ay surveys. Sino ba ang umaangat? No? Ikalawa, kahit umaangat ka, kung ang kalaban mo si Sara ay iba yun Iba yung umaangat ka, iba yung katapat mo si Sara ay mas malaki ba yung tsansa mo? Yun yung ikalawa. Ikatlo, sino ba yung makaka-harness ng mas maraming puwersa para suportahan ka? Hindi lang necessarily yan sa survey. Kung hindi yung mga puwersa na kaya kang ipanalo from religious groups to civil society groups to business groups, no, to Gen Z, millennials, etc. So yung demographics ng tutulong sa iyo, no? Dahil kahit naman medyo mababa ka, ay pwede ka namang tumaas kung merong mga motive forces na magmumultiply ng mas mabilis na makaka-harness ng suporta para sa iyo. So maraming mga variables pa, no? Pero dapat simulan na yung proseso, no, para mapili ang mga yan. Sen, yung isang question dito. Yung bang singular unifying leader na sinasabi yung hanay na yan, dapat ba yon merong magpakita siya ng consistently, no, moral leadership? O pwedeng piliin yung tipong maginoo pero medyo bastos? Pantapat kay Sara? I'm not sure. No? Pero sa ngayon kasi, yung nagpo-provide ng moral leadership ay yung Catholic Church. Yeah. Katulad halimbawa ni Cardinal Ambo David, na definitely ay hindi magiging kandidato. Ang kanya is a moral suasion para sa mga tao na i-reject ang corrupt, mamamatay tao, mga diktador na gusto maging presidente, no? At saka yung talaga, yung ang katangian ay impunity. So mas ganun yung moral leadership. Dapat may moral moorings yung political leader, definitely. No? Inihiwalay ko Dapat may moral foundation siya at moral moorings. Dahil kung wala yan, anong pinakaiba niya kay Sara? Fundamental na katangian yon. Hindi ibig sabihin na siya yung moral leader. Pero kailangan niya ng moral moorings. Kailangan niya ng track record na siya ay laban sa korupsyon. Siya ay laban sa authoritarianism o diktadura. Siya ay laban sa extrajudicial killings. Dapat may gano'n siyang katangian kahit papano. No? Pero at the same time, dahil sa hinihingi ng ating panahon at ng ating political landscape, kailangan din niya maging disruptor. Ibig sabihin, hindi siya kinakailangan na yung usual political leader na may partido, na mayroong makinarya, may resources, etc. Kailangan niya yung magkakatalyze. No? Ito yung crisis ng ating bansa.
kailangan niya i-catalyze yung mamamayan na itigil na itong krisis na ito. For now, through an electoral presidential election sa 2028. Pero hindi doon magtatapos. Ibig sabihin, yung kanyang leadership is not only to win the 2028, bagamat pinakamahalaga yon. Pero after winning, ay baguhin na yung ating political and economic system. Tama. At hindi magagawa yan ng mga usual politicians. You have to be a disruptor yourself. Oo, pero yung pagiging disruptor, dapat meron, yung binabanggit nyo, moral moorings. Dapat matinong tao. Definitely. Kung hindi, wala siyang pinagkaiba kay Sara. At definitely, kung wala siya noon, si Sara mananalo. Tsaka kung pwede lang, no, hindi na tayo muli magkaroon ng presidenteng mamamatay tao tulad nung nakakulong ngayon sa ICC.